Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Gusto pong batiin ng happy anniversary si Mr. Roberto and Mrs. Cristeta. Hello po sa inyo. Nakikiselebrate po kami sa inyong anniversary. Marahil kayo po ay nasa bundok right now. Nag-hiking, I don't know. So happy anniversary po sa inyo. And of course kay Ate Ellen Toledo, happy birthday po sa inyo. At napapagpalain po kayo ng Panginoon this year. Now, tutuloy po natin yung ating series po this week, Trusting God in Financial Matters. Napakaganda po ng series natin this week. Now, yung pag-uusapan po natin ngayon ay matatagpuan po sa 1 Timothy chapter 6 verse 17. Now, ito po ay sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Si Timoteo po ay, kumbaga, disipulo ni Apostol Pablo at inuutusan niya si Timoteo na pangaralan yung mga mayayaman patungkol sa kanilang finances. So, sabi po rito, as for the rich in this present age, charge them. Kausap niya si Timothy, charge them, Timothy, not to be haughty, wag magmataas, nor to set their hopes on the uncertainty of riches, but on God, who richly provides us with everything to enjoy. Ang mayayaman sa material na bagay ay utusan mong wag magmataas, at huwag umasa sa may kayamanang lumilipas. Sa halip, umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng mga bagay para sa ating kasiyahan. Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, wealth is a false security. Yung kayamanan po, minsan, nagiging false security natin. Ano po ba yung security? Seguridad. Pag ikaw nga naman kasi, humihiga ka na sa pera, no? Minsan mapayapa yung pakiramdam natin eh. Kasi hindi mo iisipin yung bukas, hindi mo iisipin yung kakainin mo, hindi mo iisipin yung tuition fee ng mga anak mo, hindi mo iisipin yung mga gastusin nyo, pag emergency, pag may nagkasakit, pampa-ospital. Kasi inisip mo na lang, okay, pag nagkasakit, bilhin ko na yung ospital. No? Things like that. Minsan nagiging false security natin eh. Para bang yung kapayapaan natin nakabase na sa dami ng yaman natin. Pag mas malaki savings mo, mas malaki yung security. Now, tandaan natin, no, wealth is a false security. Tingnan niyo po yung ibang mga billionaires, no? Mga billionaires na namatay dahil sa sakit. I'm sure marami, I can name some of them. Walang nagagawa yung pera eh, no? Hindi ka kaya isalba ng pera mo. Siguro nagpunta na sila kung saan sa mga pinakamalalaking mga ospital sa mundo, pero walang nagagawa yung pera. Kasi po, false security siya eh. Yung pera, hindi kayang, yung savings, pera, kayamanan, hindi niya kayang pigilan yung aksidente, hindi niya pigilan yung sakit na, hindi kayang gamutin. Kaya ano siya, false security, hindi totoong seguridad. Kaya tayo mga kapatid, no, siyasatin natin ang ating mga puso't isipan. Baka sa mga pagkakataong ito, nakadepende na tayo sa yaman, no? Minsan kasi pag marami ka talagang kayamanan, marami kang mahuhugot, malalim yung iyong bulsa. Minsan ang pakiramdam mo parang hindi ka na nag-aalala dahil marami kang savings. Unconsciously, sometimes ganun ang nangyayari. Pero mga kapatid, instead of relying on wealth, dapat consciously we are depending on God. Lord, may pera man ako, wala, nakadepende ako sa inyo ako secure. Dapat ganun eh. Kasi time will come, i-reveal ng Diyos, ihahayag ng Diyos ang laman ng ating puso. Sometimes tatanggalin niya talaga yung false security natin, mga dinedependahan natin eh. Kasi nga naman, kung meron kang kamag-anak, nasa abroad, nagtatrabaho, nagpapadala sa'yo continuously, minsan mapayapa tayo kasi by the end of the month, meron kang padala, no? Meron tayong continuous income, meron tayong negosyo, meron tayong investment, meron tayong savings. Minsan, pag doon tayo nakadepende, sometimes tatanggalin ng Diyos yun. Para maihayag sa ating mga puso na, oy Russell, diyan ka nakadepende. Eto, tatanggalin ko yan para makita mo yung laman ng puso mo. Sana hindi na dumating sa ganung pagkakataon. Ngayon pa lang ma-identify na natin na, Lord, sorry kasi nakadepende pala ako sa yaman. Na kapag wala itong mga kayamanan na to, nagsisimula na akong mag-alala. Kasi nga, sabi rito sa mga talatang ito, huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Kasi pag tinanggal na ng Diyos yun, tapos nagsimula ka ng magpanik,
yun na, mahayag na sa iyong puso na tayo pala nakadepende sa yaman. Kasi ang kayamanan lumilipas. Ang business, nagkakamali tayo dyan. Nagkakamali tayo ng investment, nalulugi yan. Yung mga taong ninedependahan natin, tumatanda, humihina, nag-i-stop magtrabaho. No? So, ngayon pa lang, dapat malaman na natin, ano ba tayong status ng puso natin? Do we depend on wealth as our source of security? Kasi pag tinanggal ng Diyos yan, magpapanik na tayo. Pero kung tayo nakadepende sa Diyos, may kayamanan ka man o wala, secure ka. Point number 2, God alone is our security. Kapag ikaw nakadepende ka sa Diyos, malugi man ang business mo, malugi man mga investment mo, mawalan ka man ng trabaho, matenga ka man for a long time, kahit hanap ka ng trabaho, hanap ka ng negosyo, walang nagsasucceed, secure ka pa rin sa Diyos. Bakit? Kasi sa Diyos ka umaasa. Kaya sabi po rito, sa halip umasa sila sa Diyos na masaganang nagbibigay ng lahat ng bagay para sa ating kasiyahan. Sa mga tuwid, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, sabihin mo sa mayayaman, huwag silang umasa sa kayamanan, umasa sila sa Diyos. At huwag silang magmataas. Kasi sa panahon na nagmamataas sila, baka ibagsak sila ng Diyos, kunin ng Diyos yung mga bagay na pinagmamalaki nila at mahayag sa kanilang puso na nagiging mayabang na pala sila at nakadepende na pala sila sa yaman. So sa atin po mga kapatid, siyasatin natin ang ating mga puso. Saan ba talaga tayo nakadepende? Are we depending on God or are we depending on wealth? Mabilis lang po ma-identify yan Kapag meron kang kapayapaan dahil may savings ka, tapos nawala yung savings mo na yan, nag-start ka na mag-panic, ibig sabihin nakadepende ka sa savings. Pero kapag nakadepende ka sa Diyos, with or without savings, with or without business, with or without income, stable ka. Kasi nakadepende ka sa Diyos. So, wealth is a false security. God alone is our security. And number 3, God richly provides for our enjoyment. Yung Diyos natin hindi killjoy. Ang Diyos, kapag blessed ka niya, walang kasamang guilt yan Parang nagigilty ka, yama-yama mo, ang dami mong pera, nakapagbakasyon ka, kung saan ka nakapunta, nakabili ka ng magagarang sasakyan. Kapag blessing ng Diyos yan, walang guilt feeling yan Kasi minsan, paparanas talaga sa'yo ng Panginoon yung makakapasyal ka sa, mga gustong-gusto mong mga lugar na mapuntahan. Now, ang Diyos hindi killjoy. Kaya ako wala akong problema kung kahit pastor ka, bumili ka ng 2 sports car. Wala akong problema doon, Hindi ko issue 'yon. Hindi ko iniisip, hindi ako nag-iisip ng masama sa mga ganung bagay. Kasi posible naman, na i-bless ka ng Lord, Christian ka, i-bless ka ng Lord ng naging billionaire ka talaga. Walang problema doon Kasi ang Diyos, gusto niya ma-enjoy natin yung mga bagay na pinagkakaloob niya sa atin. Pero ang importante doon, dapat kontento tayo. Kung ano binigay sa atin ng Panginoon, yun lang. Maging masaya tayo, makontento tayo sa mga bagay na binibigay sa atin ng Diyos. Kahit nakikita natin yung iba na mas pinagpapala kaysa sa atin, Huwag tayong mainggit. Hayaan nating i-bless ng Lord yung iba, Kanya-kanyang dealings yan with the Lord, The point is this, God richly provides for our enjoyment. Lahat ng ating pangangailangan, binibigay ng Panginoon. Enjoy natin. So, God richly provides for our enjoyment. Sabi rito sa English, but on God, we rely on God, who richly provides us with everything to enjoy. Binigyan ka ng Diyos na pagkain na tuyo, enjoy it. Binigyan ka ng Diyos na lechon, enjoy mo yan. Kung anong pinagkaloob ng Diyos, masiyahan ka and worship the Lord. So, application, number 1. Do not hope in the uncertainty of wealth. Huwag po tayong umasa sa kayamanan na hindi sigurado. Sabi po rito, as for the rich in this present age, charge them not to be haughty. Pangaralan mo sila, utusan mo silang huwag magmayabang, rebuke mo sila, nor to set their hopes on the uncertainty of riches. Yung kayamanan, hindi sigurado yan. Hindi yan forever nandyan. Maraming mga successful na tao, biglang bumabagsak, Huwag mong hayaan na yung puso mo nakadepende sa kayamanan. Na kapag may savings ka, relax ka. Pag nawalan ka ng savings, nagpapanik ka na. Kasi nakarely ka sa isang bagay na lumilipas. Sabi dito, huwag umasa sa kayamanang lumilipas. Kung nakarely ka sa mga bagay-bagay dito sa mundo, tanda natin, dito sa mundo, laging may constant change May pabago-bago.
dumepende ka sa Diyos na hindi nagbabago. Para yung security mo, hindi up and down, hindi pabago-bago, kasi nakadepende ka sa Diyos na hindi nagbabago. So, do not hope in the uncertainty of wealth. Number 2, ask God for wisdom and humility. Humingi tayo ng karunungan sa Diyos at kababaan ng loob, unang-una sa lahat, bago tayo humingi ng kayamanan sa Diyos. Ask God for wisdom and humility first, before asking God for wealth. Bakit po ganon? Kasi po, ang kayamanan, pag hiningi mo sa Diyos yan, promotion, mataas na income, pag hiningi mo sa Diyos yan, nang wala kang wisdom, wala kang pagpapakumbabang loob, ilalayo ka lang yan sa Diyos. Ikakapahamak mo lang yan. Kaya madalas yung sagot sa atin ng Diyos, no. Humingi ka ng yaman sa Lord. Lord, pagpalain niyo naman po ako. Minsan madalas ang sagot sa atin ng Diyos, no. Pero humingi ka sa Diyos ng wisdom, karunungan, at kababaan loob. Tsaka ka humingi sa Kanya ng kayamanan. Ano ibig sabihin nun? Prepare mo yung container para sa pagpapala ng Diyos. Kung yung container, yung sumasalo ng pagpapala ng Diyos, mababa ang loob, hindi nagmamataas, at puno ng karunungan ng Diyos, alam niya kung paano i-handle ang kayamanan ng Diyos. Yung Diyos, sa perspective niya, magandang container ito. Dito ko ibubuhos yung aking pagpapala. So, ask God for wisdom and humility first before asking God for wealth. Unahin natin yung karunungan, unahin natin yung kababaan ng loob, para pag hinawakan natin yung kayamanan ng Panginoon, ma-manage natin ng tama. Again, sabi ng mga talata na ito, yung mga may kayamanan galing sa Diyos, kailangan hindi sila mapagmataas. At hindi umaasa sa kayamanang lumilipas. Sa halip, umaasa sa Diyos. So number 3, trust God who richly provides for our enjoyment. Yung Diyos po natin, pagtiwalaan natin na walang poverty mentality yung Diyos. Ano ba yung poverty mentality? Yung parang mas mahirap, mas maganda. No? Parang mas nagdurusa, mas glorifying sa Panginoon. Parang minsan kasi may ganun tayong mindset na parang pag nagduruso ka bilang Kristiyano, mas okay, no? Sometimes we romanticize poverty Pero tandaan natin, nung nilikha ng Diyos yung lahat ng bagay, Genesis chapter 1, tapos nilikha niya si Adan at Eva, may kasaganaan. We were meant for prosperity talaga. Pero hindi prosperity gospel, no? Prosperity. Nung nilikha ng Diyos si Adan at Eva, meron talagang prosperity. Bakit? Si Adan at Eva, perfect. They could have managed God's wealth properly. Pero kasi nagkasala sila, kaya pumasok yung poverty, yung kahirapan dito sa mundo. Now, ngayon tayong mga mananampalataya ng Panginoon, we can ask God, no? Na, Lord, pwede niyo ba akong pagpalain uli? Kagaya nung yung pagpapala sa Genesis chapter 1, marami talagang blessings na pwede kong i-manage to take dominion. Pwede naman Pwede natin pagtiwalaan yung Diyos na bigyan tayo ng mga kayamanan na may enjoy natin. Of course, lahat to nauuwi sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Panginoon. Hindi KJ ang Diyos. Basta ang mahalaga lang, prepared tayo pag pinagpala ka ng Panginoon. Yung pag-bless ka ng Panginoon, mauuwi lahat sa kapurihan ng Diyos, hindi sa kapurihan natin. No? Nagagamit natin para sa kariyan ng Diyos yung mga bagay na pinagkakaloob niya sa atin. So let's trust God who richly provides for our enjoyment. Gusto ng Diyos na enjoy natin yung mga bagay na binibigay niya sa atin. We just have to make sure na hindi natin ginagamit yung mga pagpapala na yun upang malayo pa sa Panginoon. No? So para po sa ating discussion, what is the role of wealth in our Christian life? Anong role ng kayamanan? Pag pinagpala ka ng Diyos, let's say sobrang hirap natin ngayon financially. Walang-wala talaga tayong kayamanan. Tapos pinagpala ka ng Diyos. Bless ka ng Diyos financially. What's the role of wealth in our Christian life? Paano mo siya gagamitin para sa kapurihan ng Panginoon? So, discuss po natin yan sa ating mga discussion groups at para naman po sa ating panalangin. Kausapin natin si Lord. Sabi natin sa Kanya, Lord, before I pray for provision and wealth, let me first ask for humility and wisdom so that I may handle your wealth for your glory and honor. I don't want to misuse or abuse power and wealth. So I pray that you will give me a humble heart
sensitive to your presence, so that I may use everything I have for your purpose. Let me put my trust in you and not in opportunities and wealth. Let me enjoy every piece of your blessings, recognizing that all good things come from you. I pray this in Jesus' name. Amen and amen. Salamat po sa partner natin sa devotion natin ito, si Ma'am Juvie. Maraming salamat po sa inyo. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. At kung kayo pa may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.